Heto na, nakarma na, Raffy Tulfo, wala nang takas, mabigat na ebidensya, nilabas na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Balita TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Ayan, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions, sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Boss Dada. Sabi lang niya dito, aray ko po! Aray ko po. Isinare niya ang pahayag ni, excuse me, Ayun, napatigay. SP Cayetano laban kay Raffy Tulfo. Itong si Raffy Tulfo, grabing tapang. Oh. Hinahamon niya si SP Cayetano, magpakita ka sa session hall. Sabi niya kapon, kung hindi, duwag ka! Pero kanina hinamon naman sila ni SP Cayetano ah. 'Di ba? Na sinabi ni Tulfo na magpakita ka kay SP, 'di ba? Oh. Ngayon hinahamon din siya. Oh, matapang ka, di siya pumunta rin, 'di ba? Punta siya sa Senado kanina, ba't di siya nagpunta? Alam mo na, yung style Tulfo. Kaya, niresbakan siya ni SP Cayetano, sabi niya. Eh kung sabihin ko sa iyo na maging independent kang senador, kung hindi, Kaya. duwag ka rin. Kasi lumalabas, according to SP Cayetano, itong Tulfo, Soto, gang, minority ay tuta ng palasyo. So, matindi na ang laban, pinagre-resign. Hindi nila kaya maging independent. Nako. Dehins, Wakita. Joke. Itong Tulfo brothers, nananawagan, mag-resign na daw si SP Cayetano. Kaya, ayaw pa palupig. Hindi rin nagpapatalo si SP Cayetano. Sabi niya, kung hindi ka lang Tulfo, ipapatulfo na kita. O ito, warning. Bakit nila pinagre-resign yung tao? Eh buti pa nga yung tao eh. Buti pa nga si SP Cayetano eh. 'Di ba? May prinsipyo at dignidad. 'Di ba? Eh tayo pagkakakilala natin sa Tulfo, may prinsipyo at dignidad noon. Pero eto, nung nandiyan na sa nakapwesto na, nakaupo na eh, 'di ba? Kasi expected natin kaya binoto sila eh. Na ako nga, naiisip ko noon, pag naging senador to si Raffy Tulfo, tsaka si Erwin Tulfo, nako, siguro mas maganda ang Senado, talagang magkakaroon ng thrill. Dahil alam naman natin, itong magkapatid na to is talagang matindi kung bumanat. Talagang kakampi ng taong bayan. Aba, nung naupo na hindi na naging kakampi ng taong bayan eh. Naging kakampi na ng ano eh. Sino? Isumbong mo kay Bitag. Ginagaya ko si Bentol. Isumbong mo kay Tulfo. Ano ba? Loko. Naging kakampi na ng Malacanang. Kumanda ka, sabi niya kay Raffy Tulfo. Mayroon ka rin, sabi niya, Raffy Tulfo, mga isyong kinakaharap. Correct. Tungkol sa issue ha, may kumakalat na video ha, Idol Raffy ha, ikaw ha. Ay, diba? May kumakalat na video. Kasi talagang nag-trending yung tapang ng mga Tulfo, diba? Talagang kahapon, talagang mga nakakaraan, sila yung maingay eh. Sila yung banat ng banat kila Senator Alan, ganito kay Senator Alan, kasi hindi pumasok. Diba? Si Erwin tsaka si Raffy, naghahamon pa. Pumasok ka! Matapang ka! Kung di ka pumunta rito, duwag ka! Tulpong-tulpo. Pero, nako Idol Raffy, ano yung lumalabas na video Ikaw pilyo ka Di ba mga katunay kayo? Napanood nyo ba yun? Di ba? Mayroong tayong napapanood na rated SPG Ikaw manginom-nginom ka tapos may sayaw-sayaw ba? Ay,
Naku, kumakalat na ngayon yan. Susumbong ko sa iyo, Senator Rapi. Susumbong ko sa iyo yon. May kumakalat na talaga sa Facebook. No? O yun, no? Nako, ano yun? Naku, yari ka dun. No? Ako nagsumbong na ako, sinumbong ko na sa iyo, ha? O diba, dapat isumbong mo kay Tulpo. O, kaya may nakita akong gano'n. Sinumbong ko kay Tulpo. O, yung kumakalat. Naku, Senator Rapi, Idol Rapi. Bawal yun, ha? That's bad. Kung hinikayat mo sina Joel Villanueva, Jingo Estrada at Chis Escudero na harapin ng direkta ang mga isyu laban sa kanila, harapin mo rin ng direkta ang mga isyong ibinabato sa iyo. Correct. Mayroon din eh. Huwag yung titigilan natin yung Blue Ribbon Committee. Ito ang gusto nila eh. Huwag matuloy ang Blue Ribbon. Yan ang pakana o target nila na bagay na hindi sila nagtagumpay. Huwag yung titigilan natin ang Blue Ribbon Committee and then gagawin nating personal yung lahat na issues. Ang gusto lang ng Brave 13, kaya hindi sila nag-attend sa session ngayon, para hindi mapigilan itong minority ang Blue Ribbon. Payag ni Rapi Tulfo. Nakikita namin ang gusto nilang gagawin. Kaya nakanda kami para hindi kami ma-checkmate o matalo. Kasi sa totoo lang talaga, no? Kaya lahat ng mga ito, yung mga nangyayaring gantong kaguluhan dyan sa Senado, hindi naman dahil sa impeachment ni BP Sara eh. Diba? Hindi naman dahil dun eh. Ito talaga dahil sa flood control issue. Yun talaga yun. Kasi talagang malaking usapin ito. Talagang marami talagang pwedeng managot dito sa flood control issue na to. Kapag mga binulgar na mga testigo talaga yung mga dapat nilang ibulgar. Diba? Hindi to tungkol sa usapin kay BP Sara. Kumbaga parang dinadagdag na lang yun. Diba? Pero ito talaga yung pinakamahirap nilang malusutan. Etong flood control issue. Kaya talagang pansin natin na parang pilit talagang hinaharang yung usapin na yan. Diba? Diba sabi nga ni Laxi, kumbaga parang case solved na yan eh. Parang ano na yan, tama na yan. Diba? Parang itigil na natin yung investigasyon sa flood control. Tutok na tayo sa impeachment ni BP Sara, di ba? Parang nilalagpasan na nila pero hindi pa talaga tapos. Di ba? O, ano ang labanan? Blue Ribbon hearing. Gusto ng minority, stop that Blue Ribbon hearing at all cost. Yan ang mission nila eh. Minority. Pero nagsalita sila, yung minority na nagpapanggap na majority sa Lunes daw magkakaroon ng hearing. So sabi nila, para wala daw masabi yung majority ngayon, umatin din sila para talagang lahat sila nandoon. Para pantay-pantay daw, lahat kukuning parang ano dun. Parang, ewan ko. Ang hina kasi ako sa mga kabisa, pasensya na mga kapila. Yun, lahat sila kukuning parang ano dun, parang ano ba, parang judge ba. Makikinig yung mga mag-iimbestiga, parang gano'n. Yun na yun, mga katunay, pakicomment sa baba kung ano tawag doon. Pareho din naman. Ang mission din ng majority, ituloy ang Blue Ribbon hearing at all cost. At all cost, sir. O anong cost? Yun. Nakakulong si Senator Jinggoy. Kasi kung bumigay si Senator Jinggoy sa pananakot, umalis ka sa Brave 13 para hindi ka makulong. Hindi siya umalis. Yan yung iba pang Brave 13, tinatakot din. Walang umalis. Dahil napanatili nila ang leadership sa Senado, ito ngayon, Sena Espiketa nang mag-dictate. Kita mo si Cheese, sa sobrang takot, umalis. Noong una kasi matapang, di ba? Matapang. Wala pa kasing nangyayaring mga hulihan di ba? Kasi doon mo makikita kung gaano katapang yung isang tao kapag wala pang nangyayari. 'Di ba? Ay, kapag may nangyari na pala. Akala siguro ni Cheese na wala, siguro di magkakaroon ng hulihan. Diretso lang tayo rito. Makakatulong din sa election sa 2028 to. Parang gano'n. Dito ako sa majority ni Alan. Dito ako. Nahuli si Jinggoy. O sumuko si Jinggoy. 'Di ba? So, siyempre naisip ni Cheese, naku, si Jinggoy, nadali. Ako, baka ako nasusunod nito, di ba? Parang nag-isip siya, think. Baka ako namadali nito pag ano, yung pa lang makulong. Baka si Hart malungkot. Matagal mo wala nang kasama si Hart.
bahala na. Ilipat na ako sa minority. Ayun. Takot ang putya. Lipat sa kabila. Oh, yun. Dami tuloy nagko-comment sa kanya, Judas. Ayan na. Dali lang palang takutin ni Chis, no? Pero si Senator Jinggoy talaga, saludo tayo kasi talagang hindi siya bumitaw. Kulong kung kulong. Di ba? O kumbaga, Jinggoy, sanay na tayo dyan. Nangyari na sa akin to. Di ba? Sa hawak nila ang bit. Kaya, Hawak mo. yung session kahapon and last Monday hindi sila nagpakita para hindi makagawa ng hakbang ang minority para pigilan ang hearing. Kaya lumalabas ito, talunan itong minority ni na Tulfo. Kaya ito, salita sila ng salita. So, maraming issues laban sa mga Tulfo. Eh, yan naman, Malala ko yung yan naman talaga puhunan ng mga tulpo, salita eh. Kamara, yung anak nitong si Rapi Tulfo na kongresista. Ano yun? Gumastos sa isang kainan lang ata sa Las Vegas. Ilang milyones yun? 7.2 million. Wow! Grabe. Sige lang, may araw din. Bilog ang mundo. Alalahanin natin yan. It's not forever na kanilang poder. O, tingnan nyo. Ako, hindi ko akalain na Hindi naman talaga lahat ng panahon ay nasa kanila. Magbabago din ang ihip ng hangin. Tandaan nyo, yung mga panahon ni Marcos, nung mga panahon na yun, di ba? 20 years, halos hawak niya talaga ang Malacanang, hawak niya ano, pero kita nyo, bumaba din siya, di ba? Napaalis din siya sa pwesto. Tapos yung mga iba pa sa ibang bansa, di ba? Na katulad sila Hitler, di ba? Kita mo, naparusahan din sila, nawala din sila sa pwesto nila. At yung iba pa sa ibang bansa, hindi pang habang buhay yan. Di ba? Magkakaroon din ng butas yan na mapapaalis at mapapaalis din dapat ang mga dapat mapaalis dyan. Mapapalitan. Siguro it takes time, pero darating yun. Ang karma talaga, hindi natutulog yan. Totoo yan. Di ba? Babalik at babalik yan. mawawala sa leadership itong grupo ni na Soto, Lacson at Tulfo. Akala ko hanggang 2028 na sila ang mamayani sa Senado, biglang May 11 biglang nagkaroon ng milagro. So, nagpakita si Bato, hindi nila naaresto, nakaboto, nagkaroon ng kodita sa Senado at ngayon Brave 13 na ang namumuno. Kaya ito ngayon sobrang nataranta, aburrido ang grupo nila. Kaya ilang, Senator Jinggoy, ang laking sakripisyo, ang laking binayad mo. Nakakulong ka ngayon. Ang hirap makulong, mga kaibigan. Mahirap. Person deprived of liberty. Kung mahina lang ang... May mga nagko-comment pa daw, sabi parang pain ng majority si Senator Jinggoy para sakripisyo. May mga ganun-ganun po sila naiisip no? Talagang yung mga kabila kung ano-ano yung mga pinag-iisip masyadong gumagana yung isip Kasi pag mga kalokohan ng mga aktibo. Prinsipyo ni Senator Jinggoy, umalis na siya sa Pinapag-isipan pa yung pagkakaano ni Malaya Senator siya Jinggoy Kaya lang, pinili niya ang prinsipyo. Hindi siya nagpasindak. Tama. And I believe... At saka damang-dama mo sa pagsasalita ni Senator Jinggoy. Di ba? Yung pag-amin niya, pag-ano niya. Yung kapatid niya lang si JB Ejercito, parang natatawa parang tuwan-tuwa pa Diba, syempre, kapatid mo makukulong Di ba, parang nagdadalamhati ka. Kailangan makisimpatsya ka. Pero parang tuwan-tuwa pa si Senator JB. Lagyan na yan, Lagyan kapatiran yan. Lagyan magkapatid mo. Tsaka kita mo, magkapatid sila, hindi sila iisa ng layunin, no? Gara. Sina Senator Villanueva, Senator Cheese, sino pa? Senator Marcoleta, hindi rin yan magpapatibag. Kaya tatayo sila sa prinsipyong ipinaglalaban. Ito na nga ang katotohanan sa flood control scam. So, mabuhay po kayo, SP Cayetano, Brave 13, lalo na si Senator Bato at Senator Jinggoy. Balang araw, ngayon nagtatanim kayo ng matinding sakripisyo, balang araw aanihin nyo rin yan. Kasi kung ano ang itinanim, yan din ang ani. Itong mga grupo ni na Soto ngayon, Tulfo,
balang araw, aanihin din nila itong ginagawa nilang ganito. Ayon, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Pinas Balita TV at syempre natunghayan natin ang boses at video na yan na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out.